Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. Ayan. So for today's video mga kasari, naghahanap lang ako ng magandang angulo dito sa ating parang medyo madilim kasi. Eksaktong 2 months ago, nung tayo po ay napikean ng 500 pesos at ayan pa po hanggang ngayon. Ayan pa po yung 500 na peke. So, simula nung nangyari yun, binalag ko siya. Eksakto ngayon, 2 months siya. Hindi pa naman ulit tayo napepekean. At thank you Lord, at hindi tayo napekean na simula nung nangyari yun. So, ano nga ba ang naging lesson noon mga kasari sa akin? Para awareness na rin sa mga tulad ko na sari-sari store owner. Patayin ko nga muna tong electric fan. Medyo maingay. So, ang pinaka awareness doon mga kasari, kahit gaano kakabisi, kahit gaano kangarat sa pagtitinda, kahit gaano kadaming bumibili at nag-aantay na mapagbilhan mo sila, huwag mong makakalimutan na i-check yung mga binabayad nilang pera, maliit man or malaki. Huwag mong kalimutan na i-check sa money detector. Kasi kahit kilala mo man yan, kahit hindi mo yan kilala, may mga tao na hindi alam na peke pala yung hanap nila. May mga tao na alam naman nila na peke or sadya talagang ibabayad sa'yo. So, yun yung pinaka-awareness sa atin mga sari-sari store owner na mayroon talagang mga tao na alam niyo yun na ayaw lumaban ng patas, ganyan. Ako bilang isang sari-sari store owner, masakit sa akin na dumating yung point na ay yan pa naman yung pinakaayaw kong maranasan ko na may makapagbayad sa akin or mapikean ako ng 500 pesos or 1,000 pesos kasi ilang araw yung bubunuin natin mga kasari para mabawi lamang natin yung halagang yan. Ilang araw natin yung paghihirapan, pagsisikapan na mabawi sa sari-sari store natin. So, malaking halaga yan, yung 500 pesos. At madami na ding mga customer ang nakakita niyan. Hindi ko alam, siguro nakita na rin yan nung sa akin, nagbayad. Pero hindi ko alam kung nakarma na ba siya or nakonsensya ba siya sa ginawa niya. Pero si Lord na yung bahala sa kanya. So, ayun, ano nga ba ang naging lesson nito sa akin, guys, na hindi ko na tinanggal sa akin simula nung napikean kami. Yun, guys, yung paggamit, laging naka-ready. Actually, ngayon, nakailaw yung money detector natin. Hindi na nga namin yung pinapatay ko na lang yan kapag magpo-close na ng tindahan. So, kahit 100 ngayon, chinecheck ko, lalo na ang 500 at 1,000 pesos. Kahit pa man matagal ako sa pagbebenta sa customer, ma-check ko lamang na legit, hindi fake yung perang binabayad nila. Yun guys, ang naging lesson sa akin. So, mahirap kasi sa puso natin na mapikean tayo eh. Alam nyo ba, akala nyo lang, oo, nasa natin, okay lang yan, mababawi natin yan. Pero ilang araw mo yung iisipin kung sino ba yung nagbayad sa'yo niyan. Maraming nag-comment, bumili ka na kasi ng CCTV, ganito, ganyan. Kasi guys, tingin ko, sa sobrang liit ng tindahan, parang hindi dito kung saang anggulo ba namin dapat ilagay kung bibili nga kami ng CCTV. Kasi maganda sa CCTV yung nakatutok mismo sa mukha or nakikita yung sinusukli mo, binabayad ng customer. Kaya hindi ko pa talaga makarkula kung bibili man kami ng CCTV, kung saang anggulo namin ilalagay. So, ayun po mga kasari. Siguro ito na yung pinakamaganda, ipapatong dito dyan sa drawer. Pero ayun, ngayon pansamantala money detector muna yung gamit natin and maging aware din
nagiging aware din ako guys na basta may magbayad ng 500 at 1,000, check agad sa money detector. May bibili lang guys. Nagbenta muna tayo doon sa customer. Ang isa rin na naging lesson dito mga kasari nung simula nung napekean ako is yung kahit man kilala natin yung bumibili or hindi natin kilala, huwag tayong makampante na ay kilala ko to, hindi to magbabayad ng peke, ganyan. Kasi may mga tao din na kahit hindi naman nila sadya, hindi nila alam na yung hawak nilang pera na ibabayad sa'yo ay peke pala. Hindi talaga nila alam. May mga tao naman na alam nila. Kaya dapat hindi natin alam kung kailan sila susugod sa tindahan natin at magtatangka. Dapat maging rin tayo guys. Huwag tayo makampante. Dapat araw-araw handa tayo. Ganyan. Kaya dapat araw-araw nasa tabi natin ang money detector at dapat marunong din po tayong mag-check. Ayan, na-vlog ko po yan kung paano mag-check. Hanapin nyo na lang po sa vlog ko kung paano mag-check ng legit at fake na pera. So, ayun mga kasari. Kasi sa panahon ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang mahal ng mga bilihin, ay nako talaga, ang dami. May mga nahuli na nga dito sa hindi naman mismo dito sa barangay namin, pero sa ibang barangay na mismo talagang pinahuli nung tindero, lalaki pa yung pagbabayaran ng peke na 1K yata yun or 500. Parang ganon. Ayun, pinahuli sa pulis. So, nabawasan na yung mga masasamang loob na gumagala-gala dito sa aming lugar. Kaya, ayun guys. Nung nakaraan, may nagtangka din daw dyan sa tindahan. So, hindi naman ako naging aware dito pala balak bayad. So, tayo, ayun, nakalusot sa atin. Siguro nga isinabay sa mga karamihan na bumibili. Ako medyo natataranta kapag madaming bumibili. Ayun. So, nakalusot sa atin. So, ayun po mga kasari. Dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Sana guys ito ay magsilbing awareness sa inyo, balit man or 20 pesos nga hinahanap natin lalo pa yung 500 tsaka yung 1,000 na mawawala sa atin. Kaya always nyo pong i-check yung mga pera na ibinabayad po, ultimo sa cash in at cash out sa GCash natin. Yan po, pera po yan, talagang pinaghirapan natin bago mapalago. So ingatan po natin. Kaya po ngayon, kahit yan pa ay malaking halaga, ang ginagawa ko din guys, kapag ibibigay ko na kay customer, sinasabi ko sa kanila na dumaan yan sa money detector, legit lahat yan, walang fake dyan. Para wala na ring magbalik. Kasi yung 500 na yan, binigay ko daw yan dun sa dalawang transaction na parehas cash out niya, magkasunod. So, ibinalik, peke daw yung binigay ko. Pero I'm not sure mga kasari na kung sa akin ba nang galing talaga yung 500 na yan, yung peke. Pero mahirap mag-judge, kaya maging na lang tayo, alerto na lang sa susunod. So, yun lamang mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!